Lakas na loob mo na sabihan sa Daniel ng bobo sa harapan ng mga estudyante. Baka ikaw ang bobo. Kapal na mukha mo. Sigaw niya sa akin. Ano bang problema mo? Ikaw ba sinabihan ko? FYI, babaeng maharot. Huwag mong harutin ang asawa ko dahil sa susunod, kakalbuhin na kita. Naiinis na sabi ko sa kanya. In your dreams. Ikaw? Asawa ni sir? OMG, ambisyosa ka talaga. Hindi siya magkakagusto sa kagaya mo na cheap at walang class. Hoy, para sabihin ko sa'yo, mahilig sa Daniel sa cheap lalo na sa sarili naming klase. Anong cheap and class ka dyan? Tigilan mo din ako dahil hindi rin niya gusto ang babaeng laging dumudugo ang nguso. Maldita Rina, sabi ko sa kanya. How dare you? Sigaw niya sa akin. Tigilan mo nga ako. Padaanin mo na ako dahil hinihintay na ako ng asawa ko. Hinihintay na ng asawa ko ang pagkain namin. Ambisyosa ka talaga. Tumigil ka na dahil hindi ka niya magiging asawa. Hintayin mo na makagraduate ako dahil ako ang magiging asawa niya. Nalilisik na mga mata na saad niya sa akin. Kapag nakagraduate ka na, kukunin na kitang ninang ng mga anak namin. Pangasar ko pa sa kanya. Humanda ka sa... Kung ayaw mong maligo ng kare-kare, manahimik ka at padaanin mo ako. Hindi ako nagbibiro at sisiguraduhin ko na magiging bagoong ka mamaya. Pananakot ko sa kanya. Humanda ka sa akin, hindi pa tayo tapos. Sigaw niya sa akin sabay walking out. Asik ko sa kanya. Makapag-walking ina nga. Para din siyang si Daniel panay walking out. Ganun ba kapag mayayaman? Tanong ko na lang bigla sa sarili ko. Kaysa sumakit pang ulo ko sa kakaisip ay naglakad na lang ako papunta sa opisina ni Bubu ko. Pagdating ko ay sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at minupog ng halik ang buo kong mukha. Masyado naman yata niya akong na-miss. Kanina lang naman kami nakita. Hindi naman halatang miss mo ako? Natatawa na tanong ko sa kanya. Hindi naman po, slight lang. Nakangiti na sagot niya sa akin. Kumain na tayo. Munti ko pa itong nabuhos doon sa estudyante mong may malaking galit sa akin. You know what? She's not believing me that I am your wifey. Kwento ko sa asawa ko. Pero ang siraulo'y tinawanan lang ako kaya sinamaan ko siya ng tingin. Ready ka na ba na ipakilala kita bilang asawa ko? Bigla siyang naging seryoso habang nagtatanong sa akin. Hoy, anong iniisip mo? Ayoko. Pangasar ko lang yun sa malditang yun. Sabi ko sa kanya dahil natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao, lalo na sa kanya. Kapag ready ka na, isabihin mo sa akin dahil kaya kong ipagsigawan sa buong mundo na asawa kita. Nakangiti na sabi niya sa akin. Bubo ko, di tayo mamaya. Tanong kong bigla sa kanya para ilihis ang usapan namin. Niyayaya mo ba ako? Baba ko? Tanong niya sa akin. Oo. Pero ang budget natin ay 150 pesos lang. Pang fishbowl lang ang kaya ko eh. Natatawa na sagot ko sa kanya. Okay, sige, day tayo. Kahit saan pa yan basta ang asawa ko ay nagiya, ay hindi ko tatanggihan yan. Sagot niya sa akin sabay subo ng pagkain. Nakatingin lang ako sa kanya. Kahit ako hindi rin ako makapaniwala na niyaya ko siya, pero wala naman sigurong masama kung ang babae na ang magyaya minsan. Kahit wala akong pera, ay gusto ko naman siyang ilibre na galing mismo sa sarili kong pera. Nang matapos na kami mag-lunch ay bumalik na ako sa kantin para ituloy ang trabaho ko. Mamayang uwian pa kami magde-date ang asawa ko. Ngayon na talaga ako kinikilig tuwing naiisip ko na may asawa na talaga ako. Hindi na ako construction wife ni Daniel, kundi reality wife na talaga. Pero ngayon ko lang naisip, tama kaya ang mga pinagsasabi ko? Bahala na sila. Ako pa ba mag-a-adjust para sa kanila? Basta yun na ang alam ko ay okay na yun. Mukhang kinikilig ang beshi ko. Pabiro na sabi sa akin ni Joy. Of course, beshi ko. Masaya na sagot ko sa kanya. At bakit kinikilig ang beshi ko? Siguro may ginawa kayo ni Bubo mo. Diyos me, marimar ka, beshi ko. Wala no? Excited lang ako sa date namin mamaya. Sad ko sa kanya. Talaga? Niyaya ka niya? Natutuwa na tanong sa akin ni Joy. Hindi. Ako mismong nagiya sa kanya. Naisip ko kasi na kailangan din namin mag-date minsan. Kung sa bagay, tama ka, beshi. Saka nakikita ko naman na in love sa iyong asawa mo. Huwag mo nang pansinin ibang mga tao. Hanggat wala kang inaapakan na tao, maging masaya ka kasama siya. Anya sa akin. Wala talaga, dahil ayoko magkaroon ng kaaway. Masakit kaya kapag naapakan ka. Pabiro, nasabi ko sa kaibigan ko. Seryoso ako, beshi. Ay, seryoso palang beshi ko? Pero beshi, bakit? Nag-ana-ana na ba kayo? Biglang tanong niya sa akin. Hoy, sinong ana yan?
Kung yung babae na si Ana ay hindi ko ibibigay sa kanyang asawa ko, akin lang ang asawa ko. Ako din, Boba. Akin ka lang. Nalaki ang mga mata ko dahil nasa likuran ko na pala si Daniel. Ang aga mo naman, Bubo. Nakangisi na tanong ko sa kanya dahil hiyang-hiya ako. Tapos na kasi ang klase ko kaya dito na muna ako tatambay. Sagot niya sa akin. Baka mainip ka dito. Hindi ako naiinip. Lalo na't nakikita kita. Anya sa akin. Kakilig naman kayo, beshi ko. Shh, baka may makarinig sa'yo. Sige na, Bubo, punta ka na doon. Utos ko sa kanya. Pabulong na nga ako magsalita para walang makarinig. Kinindatan niya muna ako kaya namula na naman ako sa kilig. Wisit siya, ang lakas niyang magpakilig. Nakakalaglag ng panty talaga. Mabuti na lang bago na lahat ng panty ko at hindi na galing sa utang. Itong sa Daniel kasi na mahilig manira ng panty ay ibinili ako ng sobrang dami. Sa tingin ko nga ay kahit hindi ako maglaban ng isang buwan ay marami pa din ang panty ko. Pwede ko talaga yung ibenta pag ipit ako. Hoy, tumigil ka na kung ano-ano na lang talaga naiisip mo. Sabay ko sa sarili ko. Hinayaan ko na lang si Daniel. Umupo siya sa isang bakanteng upuan na malapit lang sa amin. Gusto ko magtrabaho ng maayos pero panay ang sulyap at kindat niya sa akin. Para siyang sira dahil seryoso siya pero bigla na lang kikindat sa akin. Nakita ko na nasa malapit lang ang maldita niyang estudyante kaya naisip ko na asarin ito. Hindi naman ganoong karami ang mga tao na nandito kaya naisip ko na manginis ngayon. Naglakad ako papunta kay Daniel. Sabay bulong ng, I love you, Bubo ko. Malambing na bulong ko sa kanya. Tom, huwag dito. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, Boba. Mahinang bulong niya sa akin. Hindi mo ba ako love? Bakit hindi ka nag-I love you sa akin? Parang bata, natanong ko sa kanya. I love you, Boba. Pero may nabubuhay kasi sa akin. Kaya please, bumalik ka na doon. Pakausap niya sa akin. Okay po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Bumalik ako sa loob at kumuha ko ng tubig na malamig. Bumalik ako sa mesa ng asawa ko at nakangiti kong inilapag ang bottled water. Akmang aalis na ako nang hawakan ni Daniel ang kamay ko. Bigla na lang lumapit sa akin ang maldita. Kaya napangisi ako sa kanya para asarin siya, pero binanggalang naman niya ako. Akman tatayo si Daniel pero pinigilan ko siya. Mamiti lang ako sa kanya. Pagkatapos ay bumalik na ako sa trabaho ko. Nagugas na lang ako ng mga hugasin. Nang matapos na ako ay saktong uwian na namin. Nagpaalam na ako kay Joy na mauuna na ako. Naglakad na ako papunta sa parking lot pero hindi pa ako nakakarating ay nakasalubong ko naman ang malditang babae. Minsan talaga nanggigigil ako sa kanya. Ang sarap niyang ibalibag. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Harap-harapan mo ba talagang nilalandi si Prof? Saad niya sa akin. Alam mo, ang laki ng problema mo sa akin. Ano ba dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Tanong ko bigla sa kanya. Wala, dahil ang isang mahirap na tulad mo ay isa lang ambisyosa. Saad ba niya sa akin? Kung ako ambisyosa, ano naman tawag sa'yo? Desperada? Sayang naman kagadahan mo para maging desperada ka lang. Layuan mo ng asawa ko kasi hindi yun joke. Legal wifey talaga ako ni Prof. Ang teacher na pinagnanasaan mong malandi ka. Nakangiti pa ako sa kanya habang nagsasalita. Kahit na ang totoo ay ang sarap niyang ibalibag. Liar! Sigaw niya sa akin. Bahala ka nga May problema ba, baby? Nagulat ako dahil bigla nila lumapit si Daniel sa amin dalawa at hinawakan din niya ang bewang ko. Baby? Bakit mo siya tinatawag na baby? Naiinis na tanong ni Malditz. Because she's my wife. Kalmado na sagot sa kanya ni Daniel. Wife? May asawa ka na? Naawa ko sa kanya bigla pero maldita siya at panahon na rin para malaman niya na asawa talaga ako ni Daniel. Yeah, she's my wife. At wag mo na siyang guguluhin pa dahil ako na makakalaban mo. Alam ko na gusto mo ako pero hindi kita type. Loyal ako sa asawa ko at mas maganda na mag-aral ka na lang ng mabuti para hindi kita ibagsak sa klase ko. May pagbabanta na sabi ni Daniel kay Maldita. Hindi na hinintay ng asawa ko na makapagsalita pang estudyante niya dahil hinila na niya ako papunta sa kotse niya. Inalalaya niya akong pumasok sa loob ng kotse at nang makapasok na kami ay hinalikan niya akong bigla sa labi. Hinalikan ko din siya at napangiti na lang kami pareho sa isa't isa. Thank you, Bubo ko. Mahal po kita. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mahal din po kita, Boba ko. Malambing na saad niya sa akin. Muli niya akong siniil ng isang mapusok na halik. Kahit may mga dumadaan ay wala kaming pakialam dahil hindi naman nila kami nakikita. Mahina ako napaungol dahil bumaba ang halik niya sa leeg ko.
I want to do it here. Pero mahihirapan tayo dahil nakapantalon ka. Bulong niya sa tenga ko. Bobo ko, alis na tayo. Di ba may date pa tayo? Mamaya na lang sa bahay. Pabulong na sabi ko sa kanya. Talagang maharot din ako dahil may pamamaya pa akong sinasabi sa kanya. Minsan itong bibig ko kung ano-ano lang talaga mga lumalabas na hindi ko man lang pinag-iisipan. Okay po. Malambing na sagot niya sa akin. Inayos ko ang sarili ko at nagmaneho na siyang paalis sa academy. Sinabi ko sa kanya na pumunta kami sa may night market. Hawak kamay kami habang naglalakad pero bigla ako nagulat nang makita ko na suot niya ang wedding ring naming dalawa. Bubu, suot mo pala ito? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Never ko namang inalis yan. Hindi mo lang napapansin. Gusto ko na malaman nila na may asawa na ako. Nakangiti na saad niya sa akin. Bigla akong nalungkot dahil sa amin dalawa ay parang ako pa ang maarte. Kaya kinuha ko ang wallet ko. Doon ko kasi inilagay ang wedding ring ko. Sinuot ko ito sa daliri ko. Napangiti ako dahil bagay pala sa akin. Kinuha ko ang phone ko at kinuhanan ko ng picture. Napangiti pa ako dahil halatang gusto din niya na kuhanan ko ng pictures ang mga kamay namin. Nag-my day ako sa social media ko. Wala naman akong gaanong kaibigan sa account ko pero okay lang. Gusto ko pa rin mag-post. Bubu, pwede ba akong mag-post sa SOCMED ko? Tanong ko sa kanya. Of course, Boba. I-flex mo naman ang hot at gwapo mong asawa. Nakangisi na sabi niya kaya tumawa ako. Sige, tumawa ka pa, bobo ko. Dahil mamaya sisigaw ka na. Seryoso pero alam ko na may ibang ibig sabihin na sinabi niya sa akin. Palagi naman ako sumisigaw, bobo ko. Pabiro na sabi ko sa kanya. Hinahamon mo ba ako asawa ko? Nakangiti na tanong niya sa akin. Hindi po, dahil gusto ko pang pumasok sa trabaho bukas. Baka kasi kapag hinamon kita, paika-ika na naman ako. Natatawa na sagot ko sa kanya. Kahit papaano ay kilala ko na ang asawa ko. Hindi sapat sa kanya ang 2 rounds lang. Lalo na kapag nasa mood siya at talagang mamamaos ako kakasigaw sa sarap. Kaysa saan pa umabot ang usapan namin ay nag-ikot na kami. Dahil 150 lang ang budget namin ay bumili kami ng street food. Dahil gusto ko pa ay nagdagdag ako ng 50 pesos. Malaki na rin ng 200 para sa date namin. Napangiti na lang ako dahil wala namang reklamo ang asawa ko. Nang matapos na kami, nag-decide na kami na umuwi na para simulan na ang dapat simulan. Diba? Maharot at marupok din talaga ako. Thank you sa libre mo sa akin, boba ko. Nakangiti na saad niya sa akin. Maliit na bagay, bubo ko. Natatawa na saad ko sa kanya, pero sa loob-loob ko'y nahihiya ako sa mga ipinakain ko sa kanya. Pero para sa akin ay hindi naman kailangan na sosyal palagi ang date. Ang makasama ang taong mahal mo ay sapat na, at masaya ako dahil kasama kong asawa ko. Kung kaya niya ako ipagmalaki sa iba ay dapat ganun din ako. Hindi na kailangan pa magtago dahil ako ang legal na Mrs. Robles. Habang nasa loob kami ng elevator ay panay na ang halik niya sa akin. Ang pungay din ng mga mata niya kaya lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Itong asawa ko talaga parang hindi kayang maghintay. Bubu, wag dito. Baka biglang bumukas at may makakita sa atin. Saway ko sa kanya. Okay, Boba. Nakangiti na sagot niya sa akin pero humirit pa talaga. Bakit makulit ang bubo ko? Pabiro na tanong ko sa kanya. Boba, may tanong ako pero wag kang magagalit ha. Biglang saad niya sa akin. Ano yun? Okay lang ba kung baby na lang ang tawagan natin? Sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Sabi ko nga maganda talagang endearment natin. Sobrang unique at talagang naiiba. Biglang bawi din niya sa sinabi niya. Napangisi akong bigla dahil sobrang masunuri naman pala siya. Kaya lalo tuloy siya naging gwapo sa paningin ko. Parang dito pa lang makikipag-ana-ana na ako sa kanya. Natawa talaga ako dahil need ko pang alamin ang ibig sabihin ng ana-ana. Bago ako umalis kanina sa kantin ay kinulit ko pa talaga ang beshi ko para sabihin sa akin. Bakit parang nakakatakot ka, Boba? Biglang tanong niya sa akin. Crispy ba ako? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Nakita ko na kumunot ang noon niya. Siguro ay may mali na naman ako nasabi. Crispy? Tanong niya sa akin. Sabi ko na nga ba at mukhang mali na naman ako pero narinig ko na sinasabi nila iyon kapag nakakatakot. Oo, crispy. Di ba yun ang tawag sa nakakatakot? Tanong ko sa kanya. Alin ba sa dalawa, Boba? Creepy ba o scary? Tanong niya sa akin. Sabi ko na talaga mali talaga ako kaya napalabi akong bigla. Naisip ko na sana hindi na ako nag-i-Englishing dahil mapapahiya lang ako. Mabuti na lang dahil bumukas na ang pinto ng elevator kaya mabilis akong tumakbo papunta sa unit namin.
Tinawag niya ako pero hindi ko siya pinansin pero napatigil ako dahil nasa tapat ng pintuan si Ana. Kaya kumunot ang noo ko. Ano naman kaya ginagawa niya dito? Nagpapapansin ba talaga siya sa asawa ko? Ang sexy pa naman ang suot niya. Is she reducing my husband? Ay buwisi talaga, napapa-Englishing na naman ako. Why are you here? Tanong ni Daniel kay Ana. I called you so many times pero hindi ka naman sumasagot. Nakalimutan mo na ba na may reunion tayo ngayon? Nakangiti na sagot ni Ana. Shit, I forgot. Bulalas naman ang asawa ko. Hihintayin na lang kita para sabay tayo. Sabi pa ni Ana. No, mauna ka na dahil sasama kong asawa ko. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi ng asawa ko. Ako kasama niya? Diyos ko po, hindi ko yata kayang pumunta sa party ng mga rich kid. Magbumukha lang akong waitress doon. What? Isasama mo siya? Tama bang narinig ko? Tanong pa ni Ana na para bang hindi siya makapaniwala. Yeah, you heard it right. Isasama ko siya and you can leave now. Saad pa ng asawa ko. Do whatever you want. Masungit na saad ni Ana. Asik bigla ni Daniel bago niya ako hinilang papasok sa loob ng kondo namin. Nang makapasok na kami ay kaagad akong isinandal ni Daniel sa pintuan. Kaagad din niya akong siniil na maalab at puno ng pananabik na halik. Automatic naman akong tumugon sa halik niya. Napaungol ako ng pangalan niya. That's right. Moon my name, baby. Nangaakit na utos niya sa akin. Pero may lakad ka pa. Saad ko sa kanya. I can wait pero ako hindi. Hindi mo lang alam, pero kanina ko pa gustong gawin ito. Nasa office ko pa lang kanina, ay gusto na kitang angkinin. Hindi mo alam kung gaano ako kaapektado lalo na kapag nakikita kita. Pag-amin niya sa akin, ako din naman, hindi talaga ako naiihi kaninang umaga. Katunayan nagpalit pa ako ng ponte kasi shit, I want you. Mahal na mahal kita, Karen. Anya, sabay halik ulit sa labi ko. Habang naghahalikan kami, hinubad ko ang suot niyang damit at ganoon din siya sa akin. Scream and moan my name, baby. Lalo ko nang gigigil sa'yo kapag naririnig ko ang bawat hiyaw mo sa pangalan ko. It's so damn hot inside you. You're driving me crazy. Hindi man lang kami umabot ng 5 minuto sa pagtatalik dahil naabot agad namin ang Gloria. I love you. Hinihingal na saad niya sa akin. I love you din po. Malambing na sagot ko sa kanya. Naligo na kami at eto na naman, nagmamadali na kami. Hindi ko alam na may binili na pala siyang dress para sa akin. Ang sexy ko naman sa damit ko, para akong kagalang-galang. Ang galing ng asawa kong pumili pero nalungkot akong bigla. Natatakot at kinakabahan ako dahil alam ko na mga rich kid ang haharapin ko mamaya. Bobo, sure ka ba na isasama mo ako? Tanong ko sa kanya habang papalapit kami sa kotse niya. Of course, Boba. Papakilala ko sa kanilang asawa ko. Cheer up. Wala kang dapat na ikatakot o ipag-alala dahil nasa tabi mo lang ako. No need to pretend. Maging totoo at natural ka lang. No need to impress them dahil ako naman ang nagmamahal sa iyo at hindi sila. Smile ka na dahil mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you, bubo ko. Ang ganda ko ngayon, di ba? Pabiro na tanong ko sa kanya para marelax ako ng konti. Oo, at sobrang ganda mo. Parang ayoko namang umalis. Gusto na lang kitang, ikaw talaga? Tayo na nga. Alam ko na late na tayo. Filipino time ka talaga, pa-special ka pa. Pabiro ko sa kanya para ilihis ang usapan. Umaandar na naman kasi ang pagiging out niya. Naman, dahil makikita mo ako ang pinakagwapo doon mamaya. At lagot ka din sa akin kapag nagsilabasan mga babae mo doon. Wala ka talagang ana-ana na isang buwan. Sabi ko sa kanya at nakita ko siyang napalunok. Talaga naman, babaero talaga siya. Lagot talaga siya sa akin kapag may biglang humalik sa kanya doon. Boba, pasuspas na. Aminado naman ako na playboy ako noon kaya sana kapag may nagpakilala sa'yo, hayaan mo na lang dahil ikaw na ang mahal ko. Loyal ako sa'yo. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. Asik ko sa kanya. Habang nasa biyahe kami, kinukulit ako ng asawa ko. Pero syempre dahil medyo pakipot ako ngayon at feeler ako na maganda, kaya medyo uma-attitude ako. Gusto ko matawa dahil kinukulit niya ako na bawiin ko daw ang sinabi ko kanina. Pero akala niya siguro nagbibiro lang ako. Ang katotohanan ay seryoso ako sa sinabi ko. Siguro marami ka talagang sisiw dati. Tanong ko sa kanya. Sisiw? Naguguluhan na tanong niya sa akin. Oo, sisiw, as in chicks. Sagot ko naman sa kanya. Syempre, Boba, ang gwapo ko kaya marami talaga naghahabol sa akin.
Proud pa, nasabi niya sa akin. Wow, at proud na proud ang bubo ko. Napairap pa ako. Boba, gwapo naman talaga ako, di ba? Oo na, gwapo na. Kaya lagot ka talaga kapag may lumandi sa'yo. Saad ko sa kanya pero tumawa lang siya. Iniisip ko pa lang na may hahawak o hahalik sa kanya talagang umuusok na ang ilong ko sa selos. Panay ang tanong ko sa kanya kung malapit na ba kami. Kinakabahan kasi talaga ako. Kaagad na pumapasok sa isipan ko. Paano bang makisama sa mga mayayaman? Kahit sabihin pa sa akin ng asawa ko na kumilos lang ako ng natural at maging confidence. Confident? Confident lang sa kits? Ay, talagang nalalamig ang mga kamay at paa ko sa kaba. Hindi ko tuloy alam kung kaya ko pa bang bumaba sa sasakyan, lalo na at nakarating na kami ngayon sa venue. Ubo, sigurado ka ba talaga nakasama ako? Tanong ko ulit sa kanya. Relax, Bob ako. You're so beautiful kaya huwag kang kabahan. Kung naiilang ka sa mga titig nila, isipin mo na lang na ako lang ang nakatingin sa'yo at wala nang iba pa. Sabi niya sa akin. Napabuga ko ng hangin at pinakalma ko ang sarili ko. Napanguso pa nga ako na parang bata. Ready ka na ba? Nakangiti na tanong niya sa akin. Sakto lang. Huwag mo kong iiwanan ha. Baka mami ano pang kapalpakan ang gawin ko dito. Nakanguso na naman nasabi ko sa kanya. Ngumiti siya at ginawaran ako ng isang halik sa labi. Promise, nasa tabi mo lang ako. Nakangiti na sabi niya sa akin bago siya bumaba. Umikot naman siya sa pwesto ko at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Inilahad din niya ang isa niyang kamay sa akin. Inabot ko naman ito at lumabas na ako ng sasakyan. Binitawan niya ang kamay ko at nakahawak siya sa bewang ko. Nagsimula na kami maglakad pero habang naglalakad kami, panay ang bulong niya sa akin ng matatamis na salita kaya napapangiti na lang ako. Nang makapasok na kami, humigpit ang hawak ko sa asawa ko, lalo na't napalingon sa amin ang mga taong nandito ngayon. Pakiramdam ko ay kinikilatis na nila ako agad. Nandito na pala si Prof. Daniel! Pasigaw na sabi ng isang lalaki. Good evening guys. Sorry, we're late. Saad ng asawa ko. Marami ang lumapit at nangamusta sa kanya lalo na ang mga lalaki na sa tingin ko'y kaibigan niya. May babae din na lumapit. Akmang yayakap ito sa asawa ko. Guys, meet my wife. Nakangiti na pakilala sa akin ni Daniel sa kanila. Wife? Sabay-sabay pa na bulalas nila na para bang imposible na magkaroon ng asawa si Daniel. Yeah, may misis na ako. Nakangisi pa na sagot ni Daniel. Naghiyawan naman ang mga lalaki. May mga babae na natutuwa pero madami din ang nakataas ang isang kilay at nangunguna na si Ana doon. Kung ganito rin kagandang girlfriend ko ay pakakasalan ko agad. Pabiro pa na sabi ng isang lalaki. Nagbiruan pa sila bago kami pumunta sa mesa. Inalalayan ako ni Dania at ngumiti lang ako sa kanya. Si Dania ay nakikipagkwentuhan habang ako'y kumakain lang ng tahimik. Katunayan ay ang asawa ko din ang kumuha ng pagkain ko. Walang may gustong kumausap sa akin at okay lang naman. Mas pabor pa sa akin iyon. Are you okay? Ulit-ulit na tanong sa akin ni Dania. Bibi, okay lang po ako. Malambing na sagot ko sa kanya. Nagiging maingat nga ako dahil ayoko siyang ipahiya kaya baby na ang tawag ko sa kanya. Gusto ko lang na i-make sure na okay ka. May gusto ka ba baby? Tanong pa niya sa akin. Wala po. Mag-enjoy ka at huwag mo akong alalahanin. Okay. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hinalakan din niya ako sa labi na para bang wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid namin. Bumalik na ako sa kinakain ko at ganoon din siya. Masarap ang pagkain na talagang nag-e-enjoy ako lalo na sa mga desserts. Mahilig ako sa matatamis kaya talagang natuwa ako. Tumayo ako para kumuha pa ng cheesecake. Habang naglalagay ako sa plato ko ay biglang dumating si Ana. Masyado ka bang nag-e-enjoy? Nakangiti na tanong sa akin ni Ana pero halatang fake. Oo naman, bakit naman hindi? Alam mo, para kang pinaglihi ng nanay mo sa ampalaya kasi bitter ka. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Mas nilawakan ko pa ang ngiti ko dahil ayoko na magpaapi sa kanya. Dahil kahit na anong gawin niya, asawa ako ni Daniel at nilinaw na sa akin ng asawa ko na kaibigan at kasosyo lang niya ito sa negosyo. Maaring mahirap ako pero may karapatan naman ako sa asawa ko. Hindi ako bitter. Maraming lalaki dyan. Nag-aalala lang ako para sa kaibigan ko lalo na sa hampas lupa na kagaya mo. Malawak ang ngiti niya habang nagsasalita pero puro insulto at pagmamaliit ang naririnig ko mula sa bibig niya. Pero hindi ko dapat na magpa-apekto sa kanya. Proud naman ako nga paslupa ako. Kaya hindi mo na kailangan pa na ulit-ulitin sa akin. Aware naman ako sa katayuan ko sa buhay. At alam mo, ngayon ko lang naisip na swerte ko. Dahil nagkaroon ako ng asawa na mayaman, gwapo at higit sa lahat. Sarap na sarap sa akin.
Sa totoo lang, ayaw nga niya akong tigilan kanina eh. Kaya kami na... Hindi na niya ako pinatapos pa sasabihin ko dahil lumayas na siya sa harapan ko. Napangiti na lang ako dahil kahit papaano ay naipagtanggol ko ang sarili ko. Bumalik na ako sa tabi ng asawa ko. Sinimulan ko ng kainin ng cheesecake na kinuha ko. Sinubuan ko din ang asawa ko dahil humingi siya. Nang maubos kong kinakain ko, nagpaalam ako kay Daniel na pupunta ako sa banyo. Are you sure na kaya mo? Pangungulit niya sa akin. Opo, sagot ko sa kanya. Pakiramdam ko ay para akong bata dahil talagang alaga at binabantayan niya ako. Naglakad ako papunta sa banyo. Pagpasok ko ay walang tao. Umihi ako at nang matapos na ako ay lalabas na sana ako pero biglang may mga babaeng pumasok kaya nanatili ako sa loob ng cubicle. Girls, nakita niyo bang asawa ni Daniel? Rinig ko na tanong na isang babae. Yeah? And she looks cheap. Saan kaya siya napulot ni Daniel? Sayang ang guwapo at yummy ni Daniel dahil doon siya napunta. Ang cheap na ng taste niya. Bakit kaya hindi pumunta si Jessie? Kaya nga, dapat talaga pumunta siya para makita ng asawa ni Daniel kung gaano kaganda si Jessie. True. Talagang wala siyang sinabi sa ganda ni Jessie. Let's go na nga. Saad ng isa sa kanila. Hinayaan ko muna silang makalabas bago din ako lumabas. Aaminin ko na nasaktan ako sa narinig ko. Mukha ba talaga akong cheap? Tanong ko sa sarili ko pero ano bang klase ng cheap? Potato chip o banana chip? Noong malapit na ako ay may natanaw akong babae na dumating. Sobrang ganda niya, talagang para itong anghel. Hindi ko alam pero bigla akong nag-alangan. Lalo na at nakita kong bigla na lang niyang hinalikan si Daniel sa may labi. Ang masakit pa dahil hindi malang siya itinulak ni Daniel. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko at pinanood ko lang sila. At nang magtagpo ang mga mata namin ni Daniel ay doon lang ako gumalaw para lumabas. Hindi ko alam kung hahabulin ba ako ng asawa ko pero kagaya ng sinabi ko sa kanya ay magagalit ako kapag may humalik sa kanya. Humanda talaga siya dahil wala siyang ana-ana sa akin na isang buwan. Siya kaya si Jessie? Tanong ko sa sarili ko. Napatigil ako sa paglalakad dahil bigla akong hinila ni Daniel sa bayakap sa akin ng mahigpit. Sorry, Boba. Bulong niya sa tenga ko. Bakit mo hinayaan na halikan ka niya? Parang bata na tanong ko sa kanya. Siya ang malik sa akin at hindi ko siya hinalikan. Sagot naman niya sa akin. Pero hindi ka umiwas. Nabigla kasi ako, Boba. Sorry na po. Malambing na saad niya sa akin. Siya ba si Jessie? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Paano mo siya nakilala? Tanong niya sa akin. Siya nga si Jessie. Siya nga ang ex mo. Bigla akong nalungkot dahil tama nga ang sinabi ng mga babae kanina sa loob ng banyo. Saan mo siya nakilala? Narinig ko sa babae kanina. Ang sabi nila, cheap ako at hindi ako bagay sa'yo. May tama naman sila dahil hindi naman talaga. Bihisan mo man ako ng maganda, lalabas pa rin ang pagiging hampas lupa ko. Parang naiiyak na saad ko sa kanya. Don't say that because that's not true. Mahal kita at wala akong pakialam sa kanila. And you're not cheap, so don't listen to them. Bumalik ka na doon. Hihintayin na lang kita dito. Utos ko sa kanya. Let's go, bumalik tayo doon. At ituro mo sa akin ang mga nagsabi sa'yo ng masama. Anya sa akin at balak niya akong hilahing pabalik pero hindi ako pumayag. Ayoko ng gulo at tama naman talaga sila. Kung ikukumpara ako sa iba ay talagang wala ako. Saka hindi mo naman talaga ako mahal, di ba? Pinakasalan mo lang ako dahil kailangan mo. Saad ko sa kanya. Pinagdududahan mo ang pagmamahal ko sa'yo? Dahil sa nakita at narinig mo? My God, Karen! Naririnig mo ba mga sinasabi mo? She's part of my past at tapos na kami. Ikaw na ang parte ng buhay ko ngayon at gusto ko na ikaw pa rin bukas at sa mga susunod pa ng mga araw, buhay na taon. Parang naiinis na saad niya sa akin na parang bang nasasaktan siya. Umuwi na tayo. Saad ko sa kanya dahil ayoko na dito pa kami mag-away. Hindi ito sumagot pero sumakay na siya sa kotse at sumunod naman ako. Tahimik kaming pareho. Ayoko magsalita at sa tingin ko ay ganoon din siya. Mabilis din ang takbo ng kotse kaya nakarating kami kaagad ng building. Nauna din siyang bumaba at naglakad. Sa tingin ko ay galit siya sa akin. Pagdating namin sa kondo ay hindi ako dumiretso sa silid namin. Sa halip ay sa sofa ako humiga. Sobrang bigat ng talukap ng mga mata ko kaya hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Maaga akong gumising para ipaghanda pa din siya ng almusal. Pagpasok ko sa loob ng silid namin ay may mga bota ng alak na nakakalat sa sahig. Nilinis ko ito, pagkatapos ay naligo na ako at pumasok sa academy. May problema ka ba, Beshi? Biglang tanong sa akin ni Joy. Ha?
Sabi ko, may problema ka ba? Kanina ka pa kasi tulala dyan. Pag-uulit na tanong niya sa akin. Okay lang ako, Joy. Pasensya ka na, medyo masakit lang ang ulo ko. Pagsasinungaling ko sa kanya. Gusto mo ba na ako na maghatid sa asawa mo ng pagkain? Presenta niya dahil alam ko na nag-aalala siya sa akin. Ako na, kaya ko naman. Mawawala din ito mamaya. Saad ko sa kanya. Okay, pero kung hindi mo kaya, magpahinga ka na lang muna. Salamat, Joy. Paano na lang ako kapag wala ka? Diyos ko po, huwag ka naman ganyan. Ayoko pang mategi ng maaga, no? Pabiro na sabi niya kaya napangiti na lang ako sa kanya. Ikaw talaga? Ako ang beshi mo at kahit kailan ay hindi kita iiwan. Mauuna pang gumuho ang mundo bago ang pagkakaibigan natin. Anya sa akin kaya parang iiyak tuloy ako sa sinabi niya. Huwag kang umiyak, papangit ka niyan. Saway niya sa akin pero hilam din ang mga luha sa mga mata niya. Nagyakapan kami at tuluyan ng umiyak. Para kami mga bata na dalawa. Tumigil lang kami dahil nahuli kami ni Ate Salia. Inihanda ko na ang pagkain ni Daniel at nang matapos na ako ay kaagad akong pumunta sa office niya. Ito ang unang beses na wala siya sa office niya. Halos kabisado ko na ang schedule niya pero ngayon ay wala siya. Nasaan kaya siya? Tanong ko sa sarili ko.